And guys, magandang tanghali, umaga, gabi kung nasan man kayong panig ng mundo. At ngayon po, magkakaroon lang tayo ng simpleng usapan kasama ang isa sa umuusbong na love team. Si Pilden. Pilden ba o ano? Ayan, welcome na po natin. Philip. Ayun. Philip. Nakaupo lang ako dito, biglang natutok yung camera. Wala sa plano talaga. Ayun guys, so ang tanong ko lang, Pilden ba o Edlip? Alin ba doon talaga? Alam mo ano, yan yung isa sa mga pinag-iisipan namin kung ano bang mas maganda, kung Pilden or Edlip. Napagkasundoan namin lahat na Pilden na lang. Ah, okay. Kasi ang Edlip kasi marami ng mga love team na nagsimula sa Ed. 'Di ba? Ed Pau. Oh. Ano pa? Sino ba 'yon? Oh, anong meron naman doon sa mga yan. Kumbaga para maiba naman kapag Pilden okay. naman wala kumbaga walang ibang kapareho. Okay. Ganun pala yun. Yun. Kaya Pilden guys, malinaw na tayo, wala nang Edlip, Pilden na. Kasi Ayun. pag Edlip, antukin. Antukin, Puyat na kantay nga. ni Rico Blanco bro. Puyat na nga tayo lagi. Ay, yun isa pa. Ano ang job role mo dito sa atin sa Kalingap bro? Para sa mga hindi nakakaalam. Oo. Actually, hindi lang naman ako sa Kalingap Tahanan nag-work. Nag-work ako kay Kuya Val, yun, kay Kuya Rob, kay Kalingap Rob, and then sa Kalingap Tahanan. Pero lahat naman yun, iisa lang. Kumbaga, sa Kalingap lang talaga, sa Team Kalingap ako nag-work as an editor, and then cameraman. Tapos ayun nga, nadagdagan ulit ng bagong trabaho. Pero isa din sa mga work ko is all around ako pagdating kay Kuya Rob. Kapag may mga kailangan si Kuya Rob na mga pagdating sa tech, and then sa mga papers, yun. Yung masasabi pala natin bro, pwede kang tawaging Jack of all trades. Sa sobrang dami mo palang ginagampanan. Yun, ngayon ko lang rin yung nalaman guys. At least meron tayong bagong nalaman about sa role ni Philip. Hindi lang pala siya sa tahanan nag-e-edit. Meron pala siyang pinag-e-editan rin kay Kalingap Rob, kay Kuya Val, tapos kay Papa Joms pa. Ayun pa. Oo nga pala, kay Kuya Joms nga din pala. Sorry Kuya Joms, nakalimutan. Bago pa lang naman kasi ako kay Kuya Joms. Kumbaga ay 2 months pa lang. Yun, na nag-work ako kay Kuya Joms as cameraman, tapos editor din. Tanong ko lang bro, ito, medyo personal na tanong to. Okay? Personal na to bro ha? Sige. Joke lang. Pang-personal din ba yung sagot ko? Hindi, tatanungin lang kita ng personal na ano mo. Ikaw, kung paano ka magpapakilala. Okay. Pakilala ka bro sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo. Ayun, tawag dito. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Philip John Denzel Abiliana Rait. Ngayon ko lang rin yun nalaman. Philip John Denzel Abiliana Rait. Yung teacher ko ng elementary, kahit sila bad trip din sa pangalan ko. Dahil sa sobrang haba. And then, nag-college graduate din po ako sa Camarines Norte State College. Ang kurso ko ay IT, Information Technology. Ayan. And then after nun, ito kakwento ko na din, tuloy-tuloy ko na. Pagka-graduate ko, nag-work ako ng 6 months sa Naga sa isang IT company. And then nag-resign ako doon after 6 months. Pagbalik ko dito sa Daet, doon ko naumpisa makilala si Kuya Val. Kasi nung pagbalik ko dito sa Daet, nag-work ako as technical support naman sa isang radio station. Alam niyo din yung mga kalingap kasi sa mga supporter talaga ni Kuya Val, yung Cool Radio. Tapos doon, nakilala ko doon si Kuya Val na bumibili siya ng oras sa radio station para magprograma niya. Ang programa niya pa nun atay Kublihan. Para makapag-talk siya dun sa program. Oo. And then yung Kublihan program na yun is tumutulong na rin siya noon sa mga mahihirap. And then wala pang YouTube channel ng si Kuya Val. Vlog. Ang gamit niya lang, ang meron lang siya ng Facebook page. Yan na yun yung
Val Santos Matubang Helping People's Needs. Yan na yun, yung Facebook page na yun. Val Santos Matubang na lang pala ngayon, tinanggalan natin yung sobrang haba eh. Okay. And then, hanggang sa nag-ano ako sa kanya, kinausap ko siya noon kung pwedeng mag-sideline sa kanya. Kami ni Franz, ni Papa Franz, kung nakikilala niya pa po yun. Kaming dalawa, lumapit kami sa kanya. And then, kinuha niya kami as tagasagot nung una, tagasagot sa mga page, sa page niya. And then, binibigyan niya na lang kaming allowance noon. Hanggang sa nakaisip si Papa Franz na maggawa ng YouTube channel ni Kuya Bal para doon i-upload yung mga vlog niya. Kasi, kumbaga yung mga vlog ni Kuya Bal nun, ina-upload niya lang sa Facebook page. And then minsan, wala siyang mapag-upload, hindi niya pa na-upload kasi wala na. Kumbaga, ulit-ulit na dun sa Facebook page. Naisipan ni Franz na maggawa din ng YouTube channel hanggang sa nagulat na lang kami, nag-click yun, dumami na ng dumami, hanggang sa habang lumalaki yung yung Val Santos Matubang na YouTube channel, lumalaki na rin yung community hanggang sa ganito na, sobrang dami na natin. Okay. Galing. So, ayun guys, may bago tayo nalaman rin kay Philip na isa pala siya sa day 1 ni Kuya Bal. Batang-bata pa ako nun. Ay sa ngayon bro, kamusta naman ang love team ng Philden? Ngayon, grabe. Hindi ko din masabi. Nakakagulat. Gulat na gulat talaga ako sa mga nangyayari. Ikaw, nagugulat ka ba? Oo nga bro, kasi noon, di ba ayaw mo pang magpakita nun sa camera? Totoo, di ba? Ngayon, grabe. Philden, ang lakas nyo. Alam mo, ang siguro, ang isa lang sa parang napansin ko kung bakit naging ganito yung Philden kagad. Kasi sa tinagal-tagal ko sa pag-i-edit, na-edit ko na rin lahat ng mga love team, simula't simula pa, yung mga nawala ng love team, mga bagong love team, and then yung present. Nakikita ko na lahat ng bawat leading man kung ano yung gawa nila, kung anong klase sila sa mga ka-love team nilang Angels. And then ako naman, nakita ko din naman na unique din ako pagdating sa ganung bagay. And then ako kasi 'di ba kapag magkakasama tayo, palatawa talaga ako yung parang makulit, ganyan. Yun po, nung nagulat na lang ako na ipinasok ako ni Kuya Ian sa love team. Biglang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magbabago, hindi ko babaguhin yung yung personality ko. Kung anong klase ako, kung makulit talaga ako, pasaway, ganun lang. Kumbaga kasi doon ko nakita na masaya tayo sa circle lang natin kapag nagbablog. Why not gawin ko din yun para ma-share ko din yung ginagawa ko sa mga talagang tunay na nanonood sa akin, sa mga viewers. Yun naman ang maganda doon. Genuine yung pagkakilala sa atin. Yung hindi tayo magbabago ng personality natin para ma-please lang yung iba, di ba? Totoo. Kung ano ka, yun ka. Kasi doon ka mamahalin ng mga tao. Kung hindi mo ipapakita yung tunay na ikaw sa camera, kapag may nakakita sa yung mga followers mo sa personal, tapos nakita na lang hindi ka naman ganun, di ba parang ang pangit din? Mas maganda yung ganun ka sa camera, ganun ka din sa tunay, sa personal. Tama. Tapos ito pa bro, yung nararamdaman mo kay Eden, tunay na ba yan? Kasi nababalitaan ko. Time to time, pag may oras, nagkausap kayo, naibulong lang rin sa akin. Siyempre, alam ko rin ang pakiramdam na yung interesado ka sa isang tao. Gusto mong mag-walk ng extra mile. Actually, totoong may gusto ko kay Eden. And then, sinabi ko yun kay Kuya Ian noong time na wala nang ka-love team si Eden. Pero hindi ko naman ina-expect na kumbaga, nung nag-amin ako kay Kuya Ian na may gusto ko kay Eden, hindi ko ina-expect na gagawa si Kuya Ian ng paraan para
mailove team ako kay Eden. Wow. And then ayun, kaya ito guys, mga kalingap, itong love team na to, para sa akin totoo to. Hindi lang siya yung para sa entertainment, hindi lang rin siya para yung sa para sa vlog. Hindi lang, Baga, hindi. Kasi mapapansin naman natin yun eh. Even off-cam, nandun yung care mo. Pero kung wala kang care, parang parang ginagawa mo lang yun dahil sa Totoo yun, vlog lang. Ayan, tumalo na lang tayo dito sa isa ko pang tanong. Sige. Ano ang interes at hobby ni Philip? Ako? Ayun. Sa mga hindi po nakakaalam, mahilig po akong tumakbo. Tumakbo? May tinatakasan ka ba? Plano, kasi yun talaga yung yung plan B ko kung sakaling mawalan ako ng trabaho. Ano yan? Mabilis ako mga hablot. Ay, kala ko sa gobyerno. Hindi. Tumakbo guys. Nagmamarathon ako. Sumasala ako sa mga fun run. Yan, marathon. Healthy living. Yes. O kasi Healthy talaga, lifestyle. promise, inumpisan ko lang yung pagtakbo last year lang. And then, alam mo ba yung una kong takbo, 1 kilometer pa lang, hindi pa na 1 kilometer, pagod na ako. Pero ngayon, kaya ko nang tumakbo ng 15 kilometers nang hindi pa napapagod. Galing, grabe. Para kang dait tulabo nun. Sa mga hindi nakakaalam, 15 kilometer, mga 15 to 20 minutes rides po yun sa bus. So, sa pagtatakbo, mahabain masyado din na imagine. Pero isa talaga sa pinakalibangan ko before ako nagpasok sa ganyan. Kasi hindi talaga mahilig di sa mga outdoor activities. Ang pinakalibangan ko talaga, computer games. Marami pala tayo, bro, pagkakaling tulad similarities. Ba't mahilig ka rin maglaro, computer games? Kasi parehas tayong IT, parehas rin tayo sa computer games. Tapos natakbo rin ako dati nung nagtra-triathlon. Baka para sa akin ka talaga. Oo nga. Joke! Pambira! Wala Ganyan dito pala yun. ha. Tigas tayo dito. Hala. Ayan. Noon, computer games ang pinakalibangan mo. So, isa rin ba yun sa dahilan kung bakit napili mo yung computer studies? Hindi. Nung first year college na, ang gusto ko talaga nun, maging chef. Oh, easy. Kaya pala ang sarap mo rin magluto, bro. Kaso, yung magulang ko, yung parents ko, ayaw nilang mag-chef ako. Sila talaga yung nag-decide nun kung ano yung magiging kurso ko. Ano na naramdaman mo? Wala akong magagawa nun. Pinilit nila ako nun mag-IT kahit na hindi ako nun magaling sa computer, hindi ako magaling sa mga ganun. Natuto na lang talaga ako na naging addict ako sa computer games, natuto akong mag-computer, gumamit ng computer nung college na, nung nag-aaral na ako ng course ng IT. Kumbaga sila rin ang nag-preset sa'yo na mapamahal sa technology, sa computer. Yun. Kaya naniniwala din naman ako na natututunan yung isang bagay. And then kung sakali naman sa mga ibang mga estudyante dyan na hindi din sila yung nasusunod sa kurso nila, yung kumbaga yung may pangarap din yung magulang ninyo sa inyo, pwede hindi naman hulihan lahat. Kasi kagaya ko naman din, kapag gusto kong magluto, kapag may gusto akong aralin, nagagawa ko pa rin naman. Kasi nandyan lang naman yung mga instruction na yan. Yes. Sa panahon ngayon, hindi na madaling matutunan ang bagay gawa ng internet. Oo, totoo. Diba? Ang bilis na lang, isang search mo na lang, di ba? Ngayon, bro, tanong ko lang, ito what if lang naman, what if hindi kayo nagkasalubong ng landas ni Kuya Bal? Hindi ka nagtanong na kung pwede ba ako sumama sa iyo, ganyan, sa trabaho. Kung hindi nangyari yun, ano ang sa tingin mo na buhay mo ngayon? Feeling ko nasa ibang bansa din ako ngayon. Oo. Actually, yung time na yun, iniisip ko din yung time na yun. At alam mo ba, nung
umalis na ako nun sa radio station, nag-focus ako kay Kuya Ban. 1 year lang nagsara na rin yung radio station na pinagtatrabahuhan namin, and then iba na yung humawak, iba na yung nag-handle. Iba na yung may-ari na Oo, iba na yung may-ari. Nung company, nung radio station mismo, iba na yung may-ari. Napaisip ako noon, nung kay Kuya Bal, sabi ko, paano kaya ako nung time na yun? Ano kaya, nasaan kaya ako noon? Tapos, ang lagi lang nasa isip ko noon, mapaibang bansa ako noon. Pero hindi bilang IT, yun sa kurso ko. Iniisip ko, mas gusto ko pa yung magtanim ng mga prutas, yung agriculture, yung mga ganon, or kaya sa mga factory sa ibang bansa. Production, mga ganyan. Oo, kasi parang sabi ko, napagod na din ako sa gumamit nung kurso ko at nung mga, before ako nalipat nun sa radio station, may mga pinasukan na rin ako ng IT company. And then parang sabi ko din, parang hindi ako ganun kasaya. Kaya hindi ako natagal nun sa mga work ko dun, nalipat ka agad ako. Naintindihan ko. Ito bro, last na tanong ko na lang. Okay. Kasi, dalawang upload data ito eh. Ayun. Ano nang masasabi mo? Kasi, di ba, fresh ka pa sa love team. Okay. Ano ang masasabi mo dun sa mga, halimbawa, nagbasa ka ng comments, meron ka mga negative na mababasa. Anong masasabi mo dun? Sa ngayon, isa din talaga yan sa isa din yan sa parang, yung parang nape-pressure ako ng kaunti. Yung parang mapapaisip ka talaga lagi na, hala, bagong love team to. And then may kakatapos lang na love team sa Eden, tapos nagbigla akong ganyan. And then parang mahangin, yung parang ang datingan ko pa, bad boy na, yung parang siga-sigain, pasaway, yung ganon. Ang iniisip ko talaga baka pangit yung mga comment sa akin ng mga tao, ng mga viewers. Pero thankful naman ako kasi wala pa naman ako nababasang ganon. Yung parang napaka hindi maganda yung pagkaka-comment para sa akin. May mga nababasa akong comment na na parang hindi nga daw bagay, ganyan. Pero parang sa tingin ko naman ay kumbaga, ano masasabi ko ba sa ganun? Yung parang siguro opinion lang nila yun kasi nasanay sila dun sa dati, sa previous. Pero subukan na lang nila, try na lang din. Kung ano bang maganda? Maging open yung mind nila. Yes, maging open yung mind nila. And then, ayun lang. Wala namang, anything na sama ng loob sa mga ganong komento. Since ako rin, nakaka-experience din ng ganon. Nasa isip ko, meron naman silang freedom of speech. Yes, totoo naman yun. Nahayaan ko lang din. Kumbaga, hindi ko naman dinidelete yung kahit nahawa ko yung account, hindi ko naman dinidelete yung mga comment. Kasi naman nila yun kumbaga yun yung nakikita nila dun sa vlog. And then kapag siguro, ang isa na lang dun sa iniisip ko na magandang gawing kontrabaho dun is i-improve. Kung ano yung nakikita nilang mali na nasa comment section, yun yung i-improve ko. Para kumbaga, nagle-level up ka din. Kasi di ba tayo naman talaga, hindi lang tayo nakapokus lang sa isang bagay na yan. Dapat habang tumatagal, nagle-level up din tayo. Parang pagdating sa love team, di ba yung kagaya dun sa editing natin? Nung sa mga dating mga serye natin, kumbaga, hindi pa siya buo. May kulang pa. Ngayon, tinatrabaho na natin, sinisikap na natin siyang simulan talaga ng kwento. Connected na siya sa bawat episode. Hanggat maaari, mas gusto namin na mapaganda ng mapaganda. Yun. Kasi yung ginagawa din naman natin ay para din naman sa mga solid supporters natin, sa mga viewers natin na mapasaya din sila. Sa mapagod na trabaho, ganyan. Diba? Nakaka-enjoy rin naman manood ng entertainment. Ako totoo, ako napapagod din ako. Talagang may mga time na sunod-sunod yung mga trabaho natin na yung umaga, may vlog tayo, tapos pagkagabi, ma-edit tayo. Pero ang nakakatawa naman doon, once na natapos na natin yung gawin lahat and then may araw tayo na pahinga,
papanoorin din natin yung mga panoorin din natin yung mga in-upload natin, mga ginawa natin. Parang nakaka-relax din naman. Oh. Tapos may kita mo doon, pambihira pala yung ginawa ko dito nung nakaraan. Maisip ka na kung anong gagawin mo sa susunod. Parang yan, basta masaya siya. Mahirap i-explain pero alam ko na naiintindihan din nila yun. Yun lang naman guys. Yun lang rin, Bro Philip. Salamat sa pagpa-unlock. Thank you. Salamat sa At pagpa-unlock. sana ang D-Rose din ay tumaas pa ng tumaas. Opo. At kami po ay naghihingi rin sa inyo ng pabor na mag-subscribe din sa mga kasama po namin. Tapos sa akin rin po, si Bro Philip kasi hindi pa nag-YouTube ngayon. Yan pala Nasa isip mo rin. hindi yung pinangako ko sa sarili ko. Kasi sa mga kasamahan ko kasi, wala na sila ngayon, napapansin mo. Yung sa batch ko, wala na sila ngayon. Ako nila yung natitira ata. Ayun, yun dun nagpasok sa isip ko na kahit anong mangyari, hindi ako magagawa ng YouTube channel. Kasi, kumbaga, yun yung ko na parang, ko siya na hindi ako makagawa ng mali. Yung parang ganun. Hindi naman sa gagawa ko ng mali, pero yun yung ko kila Kuya Bal, kila Kuya Rab na pangako ko na hanggat andyan sila, suporta lang. Hanggat hindi nila sinasabing hindi nila ako kailangan or hanggat na andyan lang sila, hanggat may kalingap, nasa likod lang nila ako. Hindi ako aalis, kumbaga yun. Sa mga hindi po nakakaalam, si Philip po is man behind the technicals rin po. Nagsusuporta rin po siya kay Kuya Bal sa mga, halimbawa may mga tanong about technicalities. Yun. Kung gano'n naman ang decision bro, kahit naman i-push ka namin na sabihin namin na bro, mag-YouTube ka na. Decision mo naman yan. Nire-respeto naman namin. Yes. Salamat ulit bro at Kung meron man akong ipopromote na channel, syempre yung Kalingap Tahanan. ayun. Supportahan natin ang Kalingap Tahanan. Sana po, sana po, panoorin nyo rin po yung mga upload namin dito sa Kalingap Tahanan. At ngayon po, kaya kami nandito sa Ilog, Pilden ngayon. Yes. Pildan kami ngayon. Yun lang naman. Paalam po. Bye-bye po. Hanggang sa muli. Bye-bye.